XRM 125 mga boss. Ito FI. Ang nangyayari, bigla na lang siyang tumitirik kasi nalolobat yung battery, ano. So tingnan natin kung ano yung nangyayari sa kanya. Ito mga boss, 12 volts siya pag hindi umaandar. Tingnan nyo. Ayan, 12 volts pag di umaandar. Pag pinaandar ko ito mga boss, magiging 11 na lang yan. Kapandarin natin. Yan mga boss, umaandar na siya, ano. Tingnan natin yung voltmeter. Ayan mga boss, 11 na lang siya kapag umaandar, no. So ang ibig sabihin niyan, sira na yung kanyang rectifier. Nabuksan ko na yung rectifier, ano mga boss, ito. Kaya lang wala pa kaming mabili dito sa, andito kasi kami sa probinsya mga boss, Baler. So wala kaming mahanapan na rectifier muna, bilang ano, remedyo muna. Maglalagay muna ako ng rectifier, ano. So check natin kung pwede nga yung ating ginagamit na rectifier, no. So mga boss, meron ako ditong rectifier na regulator na full wave. Ito muna yung kakabit natin, tapos check natin kung pwede nga siya, ano. Ito yung kanyang stock. Ito, may nakapaggawa na ako nito mga boss, tapos okay naman siya. So try natin ulit sa pangalawang beses, no, kasi wala pa tayong mabiling ganito, ano. Paghahanapin ko na lang yung may-ari, tapos pag may nabili na siya, saka ako ikakabit, ano, para magamit lang nila yung motor. Ayan mga boss, so ang nangyari, pinull wave na natin siya, no. Sa yung stock pala ng XRM 125 is half wave lang, so pupull wave na natin siya. Pinutol natin yung magnetic wire na nakakabit sa ground. So pinutol ko na mga boss. Lalagyan ko na lang ito ng extra wire para maging full wave na siya, no. Yeah. So mga boss, naglagay na tayo ng extra wire. Yan, nakakabit na natin, no. So kakabit ko muna sa motor, tapos yan, update ko kayo pag okay na yung charging, no. So ayan na nga mga boss, naikabit na natin yung full wave. So ito yung extra wire nating nilagay. Ito yung ating rectifier. So kakabit muna natin. Ayun nga pala mga boss, ang ginamit natin ay pang GY6, no, na TTGR. So kung makikita nyo, ito yung female na socket. Yung nakakabit sa ating XRM 125 FI ay male. So isasaksak mo na lang yan mga boss. Bali ano lang natin, i-rewire, no. Itatapat natin yung mga wire. Okay na mga boss, nakabit na natin yung ating rectifier. So itong ating extra wire is kinabit natin sa yellow, at saka yung pink ay nasa white. So full wave na nga siya mga boss, ano. So ito na siya. Check natin sa ating voltmeter. So pinandar ko na mga boss. Ayan, pinandar ko na mga boss, at wala naman nagbago sa andar niya, no. So check natin sa voltmeter yung kanyang charging. Okay. Okay, yan na siya mga boss, no. Ayan, naka-idle lang yan mga boss. So try nating iangat yung throttle. Okay mga boss, ito yun na nga yung kanyang reading, ano, 12.7 pag naka-idle. Tapos pag throttle natin, ayan. So ang ibig sabihin yan mga boss ay nagkakarga na siya, at hindi na rin ito malulobat. So wala naman na bago sa kanyang minor. Katulad nung sinasabi nila, kapag full wave daw yung nilagay mo, mawawalan siya ng minor. So hindi naman siya nabago, ano. At wala naman siyang check engine. So may pang-scan tayo ng check engine mga boss. Wala naman, ano. And then ang problema nga lang niya ngayon ay wala siyang ilaw, kasi naka-connect sa charging niya yung kanyang ilaw. So maglalagay na lang tayo ng
battery operated ng connection nitong yellow na to ano mga boss, para magkaroon siya ng ilaw. Yan, so maglalagay muna ako. Okay na.